Ako, si Abigail. Graduating student sa kursong psychology. Ilang buwan na lang, matatapos na rin ang lahat ng puyat. Thesis defense at tambak na requirements. Sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako mag-boyfriend hanggat hindi ako nakakagraduate. Pero may isang taong halos araw-araw kong iniisip kahit ayaw kong aminin. Siya si Ralph, ka-schoolmate ko sa university. Seaman ang course niya at halos isang taon na siyang naniligaw sa akin. Minsan sa library, naalala ko pa yung usapan namin. Abby, tapusin na natin tong laro. Pwede bang sagutin mo na ako? Ano bang larong sinasabi mo? Hindi naman ako naglalaro, Ralph. Ewan ko sa'yo. Ang tagal na kitang sinusuyo. Halos isang taon na. Pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako sinasagot. Kasi nga, gusto ko munang mag-focus sa studies ko. Alam mo naman, graduating na ako. Ayokong magulo. Erong masama kung sagutin mo na ako. Hindi naman ako storbo eh. Pwede pa nga kitang tulungan sa thesis mo. Gusto ko lang malaman kung may chance ba ako o hanggang ligaw lang talaga. Napatingin ako sa kanya noon. Ang seryoso ng mukha niya. Parang hindi ko kayang lokohin. Ralph, hindi ko sinasabi na wala kang chance. Ang akin lang, ayokong may mangyaring sagabal bago ako makagraduate. Alam mo namang strict si mama. Ayaw niya muna akong magka-boyfriend. Paano kung maghintay ako hanggang graduation mo? Worth it ka naman para hintayin. Natahimik ako. Totoo namang kinikilig ako sa mga sinasabi niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Isang gabi, sabay kaming naglakad pauwi galing school. Abby, kung sakali ba kapag tapos ka na, may pag-asa na talaga ako? Bakit bang kulit mo? Kung hindi naman kita type, di sana hindi na kita pinapansin. So type mo rin pala ako? Aminin mo na kasi. Hindi ko sinasabi yon. Ang sabi ko lang, hindi naman kita tinataboy. Kung ganun, hindi ako titigil. Hihintayin kita, Abby. Kahit gaano katagal. Basta pangako mo lang, huwag mo kong iiwasan. Hindi ako nakasagot agad. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong iba si Ralph. Hindi lang siya basta manliligaw. Seryoso siya. At kung totoong sinasabi niya, baka siya na nga ang taong worth it na hintayin ko rin. Graduation day na. Ang saya ng paligid. Mga toga, flash ng camera, at iyakan ng mga proud na magulang. Sa gitna ng ingay, nakatanggap ako ng message mula kay Ralph. Abigail, nasa labas ako. May sasabihin ako pagkatapos ng graduation. Kinabahan ako. Alam ko na kung ano yun. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Ralph. Nakasuot siya ng polong puti, may dalang bulaklak. Halos lahat ng kaibigan ko kinikilig na. Congratulations, Abigail. Ang ganda mo kanina habang umaakit sa stage. Salamat, Ralph. Para rin sa ito. Kasi ikaw yung isa sa mga taong laging nandun kapag pagod na ako. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Kahit doon lang sa may gilid. Umupo kami sa isang bakanting bench. Kinabahan ako lalo. Abigail, halos isang taon na kitang nililigawan. Noon pa man sinabi ko na hihintayin kita hanggang makapagtapos ka. Ayun, tapos ka na. Kaya ngayon, uulitin ko ulit. Pwede bang ako na lang? Pwede bang sagutin mo na ako? Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa akin ng seryoso pero may halong kaba. Ralph, alam mo namang hindi naging madali para sa akin ang magdesisyon eh. Natakot ako dati na baka maging sagabal ka sa studies ko. Pero ang totoo, hindi ka naging sagabal. Ikaw pa nga naging inspirasyon ko eh. Ibig sabihin, oo na. Oo, Ralph, tayo na. Napasinghap siya na parang hindi makapaniwala. Totoo ba to, Abigail? Hindi ba ako nananaginip? Hindi ka nananaginip. Totoo to. Pero may kondisyon.
Ano yun? Kapag nasa barko ka na, promise mo sa akin na hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Long distance relationship to. Hindi madali. Pangako, Abigail. Kahit gaano kalayo, ikaw pa rin ang uuwian ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ngumiti ako at doon ko lang naramdaman ang gaan sa puso ko. Tama pala ako. Worth it siyang hintayin. Worth it siyang sagutin. Nakapagtrabaho agad ako sa isang lending company pagkatapos ng graduation. Masaya ako dahil nakakatulong na ako sa pamilya at hindi na ako humihingi ng baon. Kahit busy sa trabaho, naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Ralph. Kahit akong may sweldo, siya pa rin ang laging gumagastos kapag lumalabas kami. Isang gabi, nagkita kami sa paborito naming kainan bago siya bumalik sa training center. Abigail, ang sipag mo sa trabaho. Hindi ka pa nga nakakaisang buwan. Puro overtime ka na agad. Ganun talaga, Ralph. Sabi nga nila, kapag bago ka sa trabaho, kailangan mong patunayan ng kaya mong magtagal. Proud ako sa'yo. Pero sana wag mong kalimutan na andito ako. Ayoko rin mapagod ka na sobra. Kaya ko naman. At saka, ikaw nga training ka buong araw. Mas mahirap yun. Oo. Pero iba yung pakiramdam kapag alam kong nagkikita pa rin tayo. Kahit busy tayo pareho. Tumigil siya saglit at seryosong tumitig sa akin. Alam mo, Abigail, ang tagal ko nang pinapangarap tong moment na tayo na. At araw-araw, lalo lang tumitibay yung nararamdaman ko para sa'yo. Ako rin, Ralph. Sobra ako nagpapasalamat na hindi ka sumuko noon kahit ang dami kong palusot. Siyempre hindi ako susuko, no? Ikaw ang gusto ko at ikaw ang mahal ko. Kumain kami ng tahimik ng ilang minuto. Pero ramdam kong may iniisip siya. Abigail, may aminin ako. Minsan naisip ko, sana hindi na ako mag-training. Sana lagi na lang kitang kasama. Alam ko na mahirap para sa'yo. Pero isipin mo na lang, pag natapos ka, mas madali na lahat. May future tayo. Tama ka. Pero Abi, may isa pa sana akong bagay na gustong sabihin. Ano yun? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam mo namang mahal kita, di ba? At minsan gusto kong maging malapit pa tayo. Gusto ko sana kung pwede na ibigay mo ng sarili mo sa akin. Natigilan ako. Napayuko ako at hindi agad nakasagot. Ralph, hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ka masasaktan. Pero para sa akin, sagradong hinihingi mo. Hindi lang ng babae, kundi pati ng lalaki. Ayokong ibigay to kahit kanino lang. Even sa taong mahal ko, kung hindi pa tamang oras. Pero mahal kita, Abigail. At mahal mo rin ako, di ba? Hindi ba sapat yun para ipakita natin sa isa't isa? Hindi sa ganun, Ralph. Oo, mahal kita pero hindi ibig sabihin na kailangan nating patunayan sa pamamagitan ng pagtatalik. Ang pagmamahal para sa akin, masusukot sa respeto at tiwala. Tumahimik siya sandali. Kita ko sa mukha niya na parang nahihirapan siyang intindihin ang sinasabi ko. Ibig sabihin ba, kahit kailan hindi mo ako pagbibigyan? Hindi ko sinasabi na hindi kailanman. Ang sinasabi ko, hintayin natin ang tamang panahon. Gusto ko kapag dumating yung araw na ibibigay ko ng sarili ko, sigurado kong tamang oras, tamang dahilan at tamang sitwasyon. Gusto ko sa kasal. Napailing siya pero ngumiti. Ang hirap mong mahalin minsan, Abigail. Pero siguro nga, doon ka lalo napatunayan na seryoso ka. Salamat, Ralph. At sana maintindihan mo. Kasi kapag pinilit mo ako, baka hindi ko kayanin. Baka mawala pa lahat ng pinaghirapan natin. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko gagawin yun. Hindi kita pipilitin. Pero pangako, hihintayin ko ang tamang oras. Ang mahalaga, ikaw ang kasama ko. At ako rin, ikaw lang ang gusto ko. At kung kaya mo maghintay, doon ko masusukat kung gaano kalalim ang pagmamahal mo. Ngumiti siya at naramdaman ko ang bigat na gumaan.
Sa kabila ng mga tukso't kahinaan, mas pinili naming magtiwala at maghintay. Pag-uwi ko galing trabaho sa landing company, nadatnan ko si Inay Mercy na nakataas ang boses sa sala. Cindy, ano na naman tong report card na natanggap ko? Bakit bagsak sa algebra? Anong ginagawa mo sa school? Nag-aaral ba talaga o puro gala? Mahirap talaga yung proof ko eh. Ang bilis mag-discuss, hindi ko nasusundan. Puro kadahilan. Bakit yung mga kaklase mo pumapasa naman? Ikaw na lang talaga ang palaging palpak. Wala kang mararating sa katigasan ng ulo mo. Kung alam mo palang matalino ka, ikaw na lang kayang magturo sa akin, ma. Para makita mong hindi ganun kadali yung algebra. Napatigil si Inay. Halatang lalo pang naiinis. Ako naman, agad kong pinutol ang pagtatalo bago pa lumala. Ma, Cindy, tama na. Walang mangyayari kung magsisigawan kayo. Ate, wala ka namang alam sa sitwasyon ko eh. Busy ka sa trabaho, tapos ikaw pang magsasalita. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Cindy. Pero hindi naman pwedeng ganyan. Dapat matutunan mong humabol sa lessons. Habang pinapakalma ko sila, naisip ko si Ralph. Matalino siya sa math, lalo na't sanay na siya sa mga technical subjects bilang seaman student. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko siya. Nagkita kami sa isang cafe malapit lamang sa school. Ralph, pwede ba akong humingi ng pabor? Depende. Basta kung tungkol sa'yo kahit ano. Si Cindy kasi bumagsak sa algebra. Hindi na alam ni mama kung anong gagawin. Palaban kasi yun. Ayaw paturo sa kahit sino. Naalala ko magaling ka sa math. Baka pwedeng ikaw na mag-tutor sa kanya? Babayarin kita, pangako. Aba, business proposal pala to. Pero teka, bakit ako? Hindi ba pwedeng ibang tutor na lang? Kasi kilala kita. Alam kong may tiyaga ka. At baka sa'yo makinig si Cindy. Kasi iba ka rin kung makitungo. Tsaka wala akong tiwala sa basta-basta na lang tutor. Sa'yo meron. Alam mo, Abigail, hindi mo na kailangan akong bayaran. Kung para sa kapatid mo, tutulong ako. Basta ikaw nag-request. Walang presyo yun. Sigurado ka? Kasi okay lang talaga, Ralph. May trabaho naman ako. Kaya kitang bayaran. Sabi ko nga hindi. Isa pa, pagkakataon ko na rin to para makilala si Cindy. At least, makita ng pamilya mo. Kaya hindi ako barabara sa mga bagay. Kinagabihan naman, kinausap ko si Cindy tungkol dito. Cindy, may nakausap na ako magtuturo sa'yo ng algebra. Naku ate, wag na. Ayoko ng tutor-tutor na yan. Nakakainis lang. Ang daming tinatanong, parang exam araw-araw. Pero ito, iba. Si Ralph ang magtuturo. Napataas siya ng kilay. Si Kuya Ralph? Yung jowa mo? Oo, siya mismo. At hindi ko siya mapilit na tumanggap ng bayad eh. Gusto niya lang makatulong. Interesting. So gusto mo maging tutor ng future sister-in-law niya? Ganun ba ate? Cindy naman, seryoso to. Gusto kong pumasa ka, hindi para asarin ako. Fine. Pero ate, disclaimer lang ha. Kung pumalpak si Kuya Ralph, hindi akong mananagot. Basta promise mo na lang, magtino ka sa lessons. Bigyan mo siya ng chance. Sige na nga. Pero ate, sabihin mo kay Kuya Ralph ha, bawal boring. Kapag boring siya, baka ako pang magturo sa kanya ng altitude. Hindi ko mapigilang mapangiti. Kahit pasawat piloso po si Cindy, alam kong excited din siya. At ako naman, lalong humanga kay Ralph. Hindi lang pala kung kaya niyang ipaglaban, kundi pati ang pamilya ko, handa rin niyang tulungan. Sabado ng hapon, tumating si Ralph sa bahay dala ang kanyang notebook at calculator. Naka-polo shirt siya at mukhang handang-handa na para mag-lecture sa klase. Ako naman, abala sa kusina para maghanda ng merienda. Nasa sala sina Ralph at Cindy. Okay, Cindy. Sabi ng ate mo, hirap ka raw sa algebra. Simulan natin sa basics para makasabay ka sa mga lessons mo. Ang unang topic natin
I solving linear equations. Kuya Ralph, tanong lang. Sa totoong buhay ba, magagamit ko tong x plus y equals z na yan? Kung mag-grocery ako, sasabihin ko ba sa cashier na, Miss, solve for x? Magagamit mo siya, Cindy. Hindi man sa eksaktong salita, pero sa pag-analisa ng mga problema. Parang sa pera, parang sa oras, parang sa relasyon. Relasyon agad? Aba, mukhang may hugot si Kuya Ralph. Kay ate ko ba yan? Sumabat naman ako mula sa kusina. Cindy, magseryoso ka nga dyan. Huwag mong biruin si Ralph. Eddie, wow, depensa agad. Tumikim si Ralph at ngumiti lang. Hindi siya nagpapa-apekto. Ganto na lang. Example, may 5 mangga ka. Tapos binigyan ka ni Abigail ng 3 pa. Ilang mangga lahat? Depende. Sweet ba si ate nang binigyan niya yung mangga? Ay, hindi Cindy. Hindi siya tungkol sa feelings. Number lang muna tayo. Okay, fine. 8 mangga. Very good. Yan ang x plus y equals z. Simple lang. Ngayon paano kung may equation na 2x plus 3 equals 11? Ano ang value ng x? Di ikaw na lang Kuya Ralph. Ikaw nang matalino eh. Cindy, hindi ako pwedeng sumagot para sa'yo. Dapat matutunan mo gawin yan. Kasi boring. Ang hirap mag-focus. Ang daming numero. Narinig ko sila, kaya lumapit ako, dala ang juice at tinapay. Cindy, makinig ka naman kahit minsan. Huwag kang pilya kay Ralph. Nag-aaksay siya ng oras para sa'yo. Sige na nga ate, pero last na to ha. Kapag hindi ko pa rin na-gets, drop out na lang ako sa math. Deal. Pero sigurado kong magugustuhan mo rin to. Tingnan mo nga ha. 2x plus 3 equals 11. Una, minus 3 ka sa both sides. Anong lalabas? So, 2x equals 8? Tama. Ngayon divide mo pareho by 2. Anong x? X equals 4? Perfect. O diba? Hindi naman pala mahirap. Hindi nga pala. Okay ka rin para magturo Kuya Ralph eh. Hindi ka boring. Kaya makinig ka lagi ha. Hindi habang buhay nandyan si Ralph para ituro sa'yo. Paano kung gawin ko na siyang permanent tutor ate? Libre naman daw siya. Di ba ate? Cindy? Ayos lang sa akin. Basta matuto ko lang. Worth it ng oras ko. Nagkatingin kami ni Ralph at ramdam kong lalo akong humanga sa kanya. Hindi lang siya matyaga, kundi marunong siyang makisabay kay Cindy. At sa unang pagkakataon, nakita kong seryoso ring nakikinig ang kapatid ko. Lumipas ang mga araw, tuwing Sabado ng hapon, dumadalaw si Ralph sa bahay para turuan si Cindy. Nung una, puro reklamo si Cindy. Pero habang tumatagal, natututo siyang makinig at natutuwa na rin siya sa style ni Ralph. Isang hapon, nadatnan ko silang nag-aaral sa sala. Ako, galing sa trabaho. Pagod at pawisan, kaya dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Narinig ko ang usapan nila. Kuya Ralph, paano ulit tong quadratic equation? Ang daming steps. Nalilito ako. Sige, ganito. Memorize mo muna yung quadratic formula. X equals negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Kuya, para akong nasa Miss Universe. Ang haba ng sagot mo, hindi ko na nasundan. Hindi Cindy, relax. Hindi to Q&A portion. Dahan-dahanin natin. Sige na nga, pero dapat may prize ako ha kapag tamang sagot ko. Prize? Ano naman ang prize na gusto mo? Milk tea. Libre mo ako sa susunod kapag tama ako. Nako, mukhang hindi na algebra ang pinag-aaralan mo kundi business negotiation. Natahimik ako sa kusina habang nakikinig. Hindi ko alam kung bakit parang may kumurot sa dibdib ko. Pumasok ako sa sala. Hoy Cindy, hindi na parito si Ralph upang maging sponsor mo. Tutor siya, hindi ATM. Ate naman,
Biro lang yon. Grabe, ang protective mo kay Kuya Ralph. Okay lang, Abigail. Hindi ko naman iniinda. At least, nakikinig siya. Basta siguraduhin mo lang Cindy na seryoso sa pagtuturo niya. Hindi to laro-laro lang. Yes, ate. Don't worry. Mabait naman si Kuya Ralph. Hindi ka pa nga nagsiselos eh. Hindi ko alam kung biro lang yun ni Cindy. Pero parang tinamaan ako. Sa sumunod na session, habang nag-aaral sila, dumaan ako't nakita ko si Cindy na nakahawak sa calculator. Habang si Ralph, nakayuko malapit sa kanya para ipakita ang solution. Ah, gets ko na. So ganito pala. Ay, ang dali lang pala kapag maayos kang magturo eh. Thanks, Kuya Ralph. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo kaya mo yan. Ang problema lang, ayaw mong makinig nung una. Oo na, ikaw nang magaling. Kaya siguro crush ka ng makaklase mong babae sa Simon course, no? Cindy, huwag kang ganyan ah. Wala akong ibang iniisip kundi ang ate mo. Saktong pagkarinig ko noon, parang nabunutan ako ng tinik. Pero hindi ko pa rin naiwasang sumabat. Cindy, huwag kang magpilosopo. At Ralph, huwag mo nang patulan ng mga biro niya. Ate, chill ka lang. Nakakatawa lang kasi si Kuya Ralph. Seryoso pero game rin sa asaran. Ang swerte mo kaya. Nagkatinginan kami ni Ralph. Naramdaman ko ang sincerity sa mga mata niya. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin mapigilan ang konting selos. Hindi dahil may mali, kundi dahil natatakot akong baka masanay si Cindy sa atensyon ni Ralph. Pag-uwi ni Ralph matapos ang tutorial, hinatid ko siya sa gate. Ralph, pasensya ka na kay Cindy ha. Alam mo naman pilosopo talaga yon. Okay lang, Abigail. Sa totoo lang, natutuwa nga ako eh. Kasi kahit matigas ang ulo niya, nakikita ko namang natututo siya. At least, gumagaan ang loob niya sa akin. Minsan kasi, ewan ko, parang naiilang ako. Bakit? Dahil ba kay Cindy? Siguro, hindi ko naman sinasadya pero minsan parang nagsiselos ako eh. Hinawakan ni Ralph ang kamay ko. Wala kang dapat ikaselos. Ikaw ang mahal ko. Kaya ako tinutulungan si Cindy kasi pamilya mo siya. Gusto ko ipakita na kasama mo ako hindi lang sa saya, kundi pati sa mga problema mo. Salamat, Ralph. Alam kong totoo ka. Pasensya ka na kung minsan mahina rin ako sa ganon. Normal lang yan, Abigail. Pero tandaan mo, kahit gaano karaming algebra o kahit gaano karaming Cindy pang kaharap ko, ikaw pa rin ang sagot ko. Natawa ako at doon na walang bigat sa dibdib ko. Lumipas ang panahon hindi ko talaga maipaliwanag ang tuwa ko nang malaman kong pumasa si Cindy sa algebra. Matapos ang ilang linggong tutoring ni Ralph at halos araw-araw na review, nakita ko rin ang pagbabago sa kanya. Para sa akin, deserve niyang celebrate ang tagumpay. Kaya nagplano akong ilibre ko siya sa isang resort hotel. Kasama si Inay, si Itay, at syempre, si Ralph. Pagdating namin sa resort, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang mga ilaw sa paligid ay parang mga alitap-tap na nakakalat. Ate, grabe ka! Resort hotel agad? Para lang sa algebra? Syempre naman at hindi lang ba sa algebra yon? Alam mo bang muntik ka nang mapatalsik kung bumagsak ka ulit? Eto, celebration na rin para ma-inspire ka sa susunod na semester. Buti namat natuto ka, Cindy. Ilang beses na kitang pinagagalitan. Kung hindi dahil kay Abigail at kay Ralph, baka hanggang ngayon puro cellphone at gala ka pa rin. Ay naku ma, huwag ka na nga bumalik doon. Nakapasa na nga ako, di ba? Kaya ngayon, let's enjoy. Tumawa kaming lahat. Kita kong tuwa sa mukha ni tatay na bihira lang magsalita pero alam kong proud sa amin. Nasa tabi ko si Ralph, nakamasid lang sa amin. Pinisil ko ang kamay niya. Thank you, Ralph. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi rin nakayanan ni Cindy. Alam kong hindi ka nagbabayad, pero sobrang utang na loob ko sa'yo. Wala yun, Abby. Para naman sa'yo lahat ng effort ko eh.
At saka nakakatuwa rin na makita si Cindy nagsusumikap. Hindi ako nagkamali sa pagtulong. Maya-maya, habang kumakain kami sa buffet ng resort, tuloy lang ang kulitan. Kuya Ralph, salamat ha. Grabe kang magturo. Parang hindi ka nagsisawa kahit antok na ako. Pero aminado ako, minsan gusto ko lang talagang itapon ang notebook ko. Napansin ko nga. Pero at least, nakinig ka na sa huli. Tsaka hindi naman mahirap turuan ng may potensyal. Oh, narinig mo yun, Cindy? May potensyal ka daw, kaya wag mong sayangin. Sige na nga. Pero ate, amin mo. Masaya ka kasi kasama mo si Kuya Ralph dito. Hoy, celebration mo to. Wag mo kong idamay. Aba bagay naman kayong dalawa. Ang importante, nakikita ko kung paano kakalaga sa'yo si Ralph, Abigail. Namula ko lalo. Si Ralph naman, nakangiting parang walang naririnig. Pero ramdam kong masaya siya. Pagkatapos namin kumain, lumabas kami para maglakad sa baybayin ng resort. Tahimik ng paligid at tanging hampas ng alon ng maririnig. Ang sarap ng ganito. Minsan lang tayo makapag-relax ng buo bilang pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang pamilya kong masaya at si Ralph na kasama na namin, naramdaman kong buo at payapa ang mundo ko. Para bang lahat ng paghihirap ko sa pag-aaral at trabaho ay sulit dahil sa mga gantong sandali. Pagkatapos ng masayang bonding kasamang pamilya, napagod kami lahat. Pagdating sa kwarto, agad akong nahiga sa kama habang si Ralph ay nasa tabi ko. Nakatingin lang, parang may malalim na iniisip. Ni hindi ko siya natanong dahil agad akong dinalaw ng antok. Bandang 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Napansin kong malamig ang tabi ko at wala si Ralph. Ha? Nasaan si Ralph? Kanina lang katabi ko siya. Bulong ko sa sarili. Kinapa ko ang cellphone ko at agad siyang tinawagan. Tumutunog ang cellphone niya pero walang sumasagot. Bumilis ang kabog ng dibdib ko. Lumabas ako ng kwarto at pagdating ko sa hallway, nakita ko siya nagmamadaling naglalakad, parang may hinahabol. Nang makita niya ako, halatang nagulat siya. Ralph, saan ka galing? Kanina pa ako gising, wala ka na sa tabi ko. Tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Abi, pasensya na. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Parang sumakit ang tiyan ko. Kaya bumuha muna ako para maghanap ng gamot sa lobby. Ayoko nang sorbohin ka. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya at tinitigan siya ng diretso sa mata. Kung sumama ang pakiramdam mo, bakit hindi ka nag-text o tumawag man lang? Alam mo bang halos mabaliw ako sa pag-aalala? Ang dami ko nang iniisip. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo eh. Huminga siya ng malalim, saka hinaplos ang pisngi ko. Sorry talaga, Abby. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sanang ako nilang mag-isa. Ayokong magising ka't mag-alala palalo. Pero tama ka. Mali rin na hindi ako nagparamdam. Ralph, mahalaga ka sa akin. Kaya wag mo na ulit gagawin yun ha. Hindi biro ang magising at wala ka. Ang unang pumasok agad sa isip ko, baka iniwan mo na ako. Iniwan? Abi, wag mong isipin yun. Hindi kita iiwan. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako susumikap. Ikaw ang dahilan kung bakit pinipilit kong maging mas mabuting tao. Minsan kasi, natatakot akong mawala ka. Lalo na't alam kong balang araw, aalis ka rin para sa trabaho mo sa barko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang layo. Kahit saan ako mapunta, ikaw pa rin ang uuwian ko. Pangako kahit ilang dagat pang tumabon sa pagitan nating dalawa, ikaw ang una't huling iniisip ko. Huminga ako ng malalim at kahit may bahid pa ng duda at kaba, pinili kong kumapit sa mga salita niya. Hinayaan ko siyang akayin ako pabalik sa kwarto. Habang mahigpit akong nakahawak sa kamay niya, ramdam ko pa rin ang kutob sa dibdib ko. Parang may tinatago siya, pero pinili kong manahimik.
Mahal ko siya at ayokong sirain ang gabing yun sa mga tanong na baka wala pa akong kaya na marinig ang sagot. Dumating din ang araw na pinakatatakutan ko. Ang araw na aalis na si Ralph para sumampa sa barko. Sa totoo lang, pilit kong pinatatag ang sarili ko. Pero habang naglalakad kami papunta sa terminal kung saan siya susunduin ng agency nila, pakiramdam ko unti-unti akong nauupos. Bawat hakbang, parang binibilang ng puso ko kung ilang saglit na lang natitira bago kami maghiwalay. Sa gilid ng terminal, nakatayo kami habang hinihintay ang tawag para sa masakay. Tahimik si Ralph. Hawak ang kamay ko ng mahigpit na para bang ayaw ng bitawan. Hata na pala talaga. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit ang magpaalam. Abby, ganun talaga. Alam mo namang pangarap ko to. Para makapag-ipon. Para sa future natin. Pero kahit malayo ako, hindi ibig sabihin malalayo ng puso ko sa'yo. Kaya nga ako natatakot Kasi ang dami kong naririnig tungkol sa mga seaman na minsan nakakalimutan nilang naiwan nila dito. Ralph, paano kung dumating ang panahon na makalimutan mo ako? Abby, huwag mong isipin yun. Hindi kita kayang kalimutan. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Lahat ng pinaghihirapan ko, lahat ng gagawin ko sa barko, para sa atin yun. Para sa kinabukasan mo. Kinabukasan natin. Napatulo ang luha ko kahit pilit kong pinipigilan. Hindi ko alam kung kakayanin ko mabuo nang wala ka. Sanay kasi ako andito ka lagi. Kasama ko sa mga gala. Kasama sa mga problema ko. Kasama sa mga simpleng araw. Ralph, paano kung mangulila ko ng sobra? Maaalala mo lang ako, Abby. Isipin mo na kahit saan ako naroroon, ikaw lang ang laman ng isip ko. At kung sakaling mangulila ka, isipin mo na mas mangungulila ako dahil wala ka sa tabi ko. Naiyak ako lalo kaya kumapit ako sa dibdib niya. Mahal na mahal kita, Ralph. Sana wala nang katulad mong tao na darating pa sa buhay ko. Kasi ayoko nang palitan ka. Ikaw lang ang gusto ko. Abby, tandaan mo to ha. Ikaw ang tahanan ko. Kahit saan ako dali ng alon, ikaw ang uuwian ko. Huwag kang magdududa kahit kailan. Pangako, babalik ako. At sa pagbabalik ko, mas matibay na ako. Mas handa na para sa kinabukasan natin. Tumawag na ang coordinator ng agency. Sinyales na kailangan na nilang pumasok. Ralph, huwag mong kalimutan ang mga pangako mo ha. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Salamat, Abby. Ikaw lang mamaling ko. Habang naglalakad sa palayo, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang habulin. Pero pinili kong tumayo roon, tahimik na umiyak at ipagdasal na ligtas siyang makabalik. Sa bawat yapak niyang papalayo, pakiramdam ko lumalayo rin ang bahagi ng puso ko. Pero sa kabila ng sakit ng pamamaalam, kumapit ako sa mga salita niya. Pangako niya na babalik siya. At sa lahat ng pangakong narinig ko, iyon ang pinili kong paniwalaan. Lumipas ang 5 taon, ang dami naming pinagdaanan ni Ralph. Lungkot, pananabik, at masasayang pagkikita tuwing uuwi siya mula sa barko. Sa bawat balik niya, palagi kaming bumabawi. Parang laging panibagong simula, panibagong ligaya. Hanggang sa dumating ang huling pag-alis niya. Nangako siya sa akin na sa pagbabalik niya, magpapakasal na kami. Hindi ko may paliwanag ang tuwa ko nang sa wakas. Hindi nilang plano, kundi pangako na talagang hinaharap namin. Isang gabi bago siya muling sumampa, magkasama kami sa paborito naming kainan. Isang simpleng karinderya kung saan una niya akong niligawan. Abby, 5 taon na pala tayo, no? Parang kailan lang, nasa classroom tayo. Sinusuyo pa lang kita. At halos 1 taong kitang pinaasa bago kita sinagot. Pero tingnan mo, worth it naman, di ba? Worth it na worth it. Alam mo, kahit ilang dagat ang nilakbay ko, ikaw pa rin talagang direksyon ko.
Kaya ngayong babalik muli ako. Gusto kong siguraduhin na pag-uwi ko, ikaw na ang uuwian ko habang buhay. Hinugot niya mula sa bulsang isang malit na kahon. Nang buksan niya ito, napatakip ako ng kamay sa bibig ko. Isang simpleng singsing iyon na pilak ang laman. Abigail, sa loob ng 5 taon, pinakita mo sa akin kung anong tunay na pagmamahal. At madalas pala ako sa tabi mo. Ngayon, gusto kong itanong, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi ko na napigil ng pag-iyak. Napatingin ako sa kanya, sa mga matang walang ibang pinapakita kundi katapatan. Ralph, oo. Oo, papayag ako. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng yakap niya na parang nagsasabing panghabang buhay na to. Salamat, Abby. Pangako, ito ng huling alis ko. Pag-uwi ko, magkasama na tayo habang buhay. Fiancé ko na si Ralph. Ang tagal kong hinintay ang salitang yun. At sa wakas, dumating din. Pinangarap ko noon na sana, sa lahat ng lalaki sa mundo, yung taong nakilala ko sa kolehiyo ang magiging katuwang ko habang buhay. At ngayon, hawak-hawak ko na ang pangarap kong yun. Isang araw nagkaproblema ang laptop ko. Bigla na lang namatay at ayaw ko nang bumalik ang power. May pinapagawa kasi ang boss ko na kailangang i-email agad, kaya napilitan akong hiramin ang laptop ni Cindy. Noong bubuksan ko na ang Gmail account ko, napansin kong hindi naka-logout si Cindy. Ang una kong plano ay i-logout siya at palitan ang account ko. Pero bago ko pa magawa yun, napansin ko ang isang thread ng mga emails. At ang nagpadala, si Ralph. Nanlamig ang kamay ko. Kinabahan ako, pero nanaig ang kuryosidad. Binasa ko ang laman at doon parang gumuho ang mundo ko. May mga palitan sila ng salita. Malalaswang biro, mga pangulit, at saka ang revelasyon na noong gabing nawala si Ralph sa tabi ko sa resort hotel, nagkita pala sila ni Cindy at may nangyari. Nabasa ko pa ang mga malalaswang detalye, mga pangakong parang ako dapat ang nakarinig, pero sa kapatid ko niya binitawan. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ang laptop. Parang gusto kong sumigaw, parang gusto kong suntukin ang dingding. Pero pinili kong hindi. Huminga ako ng malalim, pinahid ko ang luha ko, at sa mismong sandali, nagpasya akong hindi nila malalaman na alam ko ng lahat. Hindi ako magpapadala sa galit. Kailangan kong maging matalino. Maya-maya pumasok sa kwarto si Cindy. Ate, laptop ko bang gamit mo? Ayos lang, basta ingatan mo ha. Ang dami kong files dyan. Oo. Hihiram lang ako sandali. Kailangan ko kasing magpadala ng email sa boss ko eh. Pasensya na kung di na ako nakapagpaalam ha. Emergency kasi. No problem ate. Basta huwag gumurahin yung mga school files ko ha. Ang hirap kaya gumawa ng projects. Oo naman. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagalawin yung mga sayo. Kinagabihan, tumawag si Ralph mula sa barko. Abby, kumusta ka na? Miss na kita. Konting tiis na lang. Pag-uwi ko, kasal na tayong dalawa. Natahimik ako saglit. Pinakinggan ko lang boses niya. Ang boses ng lalaking minahal ko ng buong puso. Okay naman ako, Ralph. Nasa trabaho kanina. Busy pero kinaya naman. Miss na rin kita. Huwag kang mag-alala. Malapit na ako umuwi. Pag-uwi ko, lahat ng plano natin tutuparin ko. Pangako, ikaw lang para sa akin. Oo Ralph. Ikaw lang. Sa puso ko, parang binabalatan ako ng dahan-dahan. Pero pinili kong maging matalino. Hindi ako magpapakita ng galit. Hindi ko ipapakita na alam ko ng pagtataksil nila. Tahimik akong maghihintay ng tamang oras. At sa araw na yon, hindi sila makakatakas sa katotohanan. Makalipas ang isang buwan, gabi iyon. Nakatulala lang ako sa harap ng laptop ni Cindy. Pinagpapawisan ang aking mga palad kahit malamig ang aircon sa kwarto. Nandoon ang mga email nila. Detalyado na parang walang takot.
Love, huwag kang kabahan. Hindi alam ni Abigail. Excited akong makita ka. A week earlier ako darating. Sunduin mo ako ha. Huwag ka nang magdadahilan. Gusto kong ikaw agad ang unang makasama ko. Iyon ang message ni Ralph sa kapatid ko. Sige baby, gagawa ko ng palos na may overnight kami para sa thesis. Siguradong hindi magdududa si ate. Miss na kita. Binasa ko yun ng paulit-ulit. Ang puso ko'y parang dinudurog sa bawat linya. Ang mga mata ko'y namumugto na sa luha. Pero hindi ako nagpaawat. Kailangan ko manatiling matatag. Kinabukasan, normal ko lang kinausap si Cindy habang naghahanda siya ng mga gamit para sa thesis weekend daw nila. Oh, ang dami mo naman yatang bitbit. Ilang araw ba kayo dyan sa kaklase mo? Hanggang linggo siguro ate. Kailangan naming tapusin yung draft kasi malapit ang deadline. Don't worry, magte-text naman ako. Sige, ingat ka ha. Huwag kayong magpupuyat masyado. Paglingon niya palabas ng bahay, kinuyong ko ang aking mga kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong harapin siya at tanungin kung bakit. Pero hindi. Hindi pa to ang tamang oras. Maya-maya ay nag-online si Ralph sa Messenger. Nagpanggap ako nga masayang makikipag-usap. Abby, malapit na. 1 linggo na lang uuwi na ako. Excited na ako makita ka. Talaga? Miss na rin kita. Huwag kang mag-alala. Paghahandaan kong pagdating mo. Gusto ko magiging espesyal yun. I love you, Abby. Promise, ikaw lang. Habang tumutulo ang luha ko, sumisigaw naman ang isipan ko. Ang kapal ng mukha mo, Ralph. Kung alam mo lang, nahulog na lahat ng kasinungalingan mo sa harap ko. Pero sige lang, umarte ka pa. Mas masarap kapag sa akin mismo galing ang wakas ng lahat ng panilin lang ninyo. Doon ko napagtanto na ang laban na to ay hindi tungkol sa akin lang. Ito'y tungkol sa dignidad ko bilang babae, bilang ate, bilang taong marunong magmahal at nasaktan. At sa pagbabalik ni Ralph, doon ko ibubunyag ang lahat. Dumating ng araw, nakasuot ako ng simpleng bestida, may dalang malit na bag. Nang makita ko si Ralph sa terminal, parang walang nangyari. Ngumiti siya at agad akong niyakap ng mahigpit. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw at sabihin alam ko ng lahat, pero hindi. Mas pinili kong itago ang galit. Abby, grabe. Ang tagal kong hinintay na makita kita ulit. Miss na kita. Miss na rin kita, Ralph. Hinawakan ko ang braso niya. Diretso ang tingin ko sa mga mata niya. Gusto kong makita kung paano siya magpanggap. Habang naglalakad kami papunta sa isang kainan, bigla akong binuksan ang usapan. Ralph, matagal na kitang pinapahirapan. Alam ko halos 5 taon na tayong ganito. Paulit-ulit ka nang umalis at bumabalik. Lagi mong hinihintay na maging handa ako. Abby, ano bang ibig mong sabihin? Handa na ako. Handa na akong ibigay sa iyong lahat. Pati ang sarili ko. Hindi na kita paghihintayin pa. Sa totoo lang, gusto ko sa hotel tayo magstay ngayong gabi. Napasingap si Ralph. Kita ko sa mukha niya ang gulat. Tapos biglang napalitan ng ngiti. Halatang tuwang-tuwa. Abby, seryoso ka ba? I mean, hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa narinig ko. Ilang beses kitang pinilit pero lagi kang tumatanggi. Ngayon, ikaw pang nagsasabi. Oo, Ralph. Mahal na mahal kita. At gusto kong bago ka ulit umalis, wala na akong itatago sa'yo. Gusto kong ako lang babaeng mamahalin mo. Abby, grabe. Hindi mo alam kung gaano ko ito pinangarap. Ikaw lang talagang mahal ko. Ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Kaya nga di ba nag-propose ako sa'yo? Ngayon, lalo kong pinapangako. Ikaw lang, Abigail. Salamat, Ralph. Tsaka huwag ka na mag-alala sa lahat ng lumipas. Ang importante ngayon, tayo. Kaya mamaya, dumiretso na tayo sa hotel. Sobrang saya ko. Mamaya gagawin kong espesyal ang lahat. Promise, hinding-hindi mo to pagsisisihan. Sa loob ng hotel room,
Malamlam ang ilaw. Humahalimuyak ang amoy ng pabango ni Ralph na dati kinahuhumalingan ko. Pero ngayong gabi ay parang lason sa ilong ko. Nakatingin siya sa akin, halatang sabik. Para siyang hayop na matagal ang ikinulong at ngayon pinakawalan. Hinawakan niyang aking muka. Marahang dinampi ang labi niya sa aking labi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking mga braso pababa. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ramdam ko rin ang pananabik niya. Pero habang naroon ang mga kamay niya sa aking katawan, iba ang laman ng isip ko. Hindi siyang lalaking mahal ko. Hindi siyang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang nakikita ko ngayon ay ang taksil na nilalang niya nakipaglaro sa apoy kasama ang sarili kong kapatid. Habang patuloy si Ralph sa paglapit, unti-unti kong kinuha mula sa bag ang matalim na kutsilyo na kanina ko pa tinatago. Abby, hindi kita bibitawan. Simula ngayon akin ka na. At doon bago pa niya tuluyang angkinin ang hindi niya karapat-dapat hawakan, mabilis kong tinaas ang kutsilyo. Hindi ka karapat-dapat sa akin, Ralph. Hindi ka karapat-dapat kahit kanino. Isang mabilis na paghiwa ang ginawa ko. Pinutol ko mismo ang kaligayahan ni Ralph. Napasigaw siya, napaatras, at agad na milipit sa sakit. Ang dating pagmamahal na nakikita ko sa kanyang mga mata, napalitan ng pagkabigla at takot. Abby, bakit? Alam ko na ang lahat. Ang pagtataksil mo. Ang pagnanasa mo sa kapatid ko. Hindi ako laruan, Ralph. At hindi mo ako dudungisan gaya ng ginawa mo sa kanya. Umiyak ako habang pinagmamasdan siyang gumagapang. Pilit inaabot ang cellphone sa lamesa. Pero hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis kong kinuha ang bag ko at nagsimulang magbihis. Habang nagmamadali ako magsuot ng damit, naririnig ko ang mga daing niya. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Ngunit wala na akong pakialam. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palabas ng hotel na halos hindi na humihinga. Ang mga tao sa hallway ay nakatingin pero hindi ko sila pinapansin. Sa isip ko, iisa lang malinaw. Sa wakas, natapos na. Hindi na akong biktima. Hindi na akong tanga. At kung ano man ang kahihinatan ko pagkatapos nito, handa akong harapin. Basta't alam kong pinutol ko na. Pinutol ko ng lahat ng kasinungalingan. Pagpasok ko sa bahay, halos humahagibis pa ang tibok ng puso ko. Mabigat ang katawan ko, nanginginig ang mga kamay ko, at parang sasabog ang dibdib ko sa dami ng kinikimkim na galit. Nakita ko si Cindy sa sala. Nakaupot kumakain ng chichirya. Nakangiti pa nang makita ko. Oh ate, ang aga mo yata. Akala ko ba may dinner pa kayo ni Kuya Ralph? Kumusta? Nakita niyo ulit ang isa't isa. Hindi ko na siya pinatapos. 2 malalakas na sampal ang binigay ko. Sabay hagulhol ng iyak. Oh, ate, bakit? Anong ginawa ko? Huwag mo kong gawing tanga, Cindy. Lahat alam ko na. Lahat ng kalandaan niyo ni Ralph mula pa ng sa resort. Hanggang sa mga email yun na nababasa ko. Napaatras si Cindy. Tulala at nanginginig din ang labi niya. Oh, ate, hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan ha? Na habang nagmamalis ka sa harap namin, lihim mo naman akong tinatarantado. Na habang tinutulungan kitang makapasa, nilulubog mo ako sa sakit. Kapatid mo ako, Cindy. Bakit? Doon pumasok sina Inay at Itay na nagmamadali dahil sa ingay. Anong nangyayari dito? Abigail, bakit mo sinampal ang kapatid mo? Mag-uusap kayo ng maayos. Ano bang problema? Nay, Tay, si Cindy. Siyang kabit ng fiancé ko. Si Ralph ang pinagmamalaki natin na akala niyo mabuting tao. Pinagtaksilan ako. At ang pinakamasakit, si Cindy mismo ang kinalantari niya. Nanlaki ang mga mata ni Inay at halos mabitaw ng hawak na baso. Si Itay na may napapikit. Pinipigilan ng galit. Cindy, totoo bang sinasabi ng ate mo? Nay, Tay, sorry po.
Nadala lang po ako. Hindi ko gusto. Nagkamali ako. Kamali? Nagkamali lang tawag mo sa pagtataksil mo. Sa panlilin ninyo sa akin. Sa bawat halik at pagyakap niyo habang nasa barko siya. Ikaw ang kausap niya. Ikaw mismo sinding sumira ng pamilya natin. Ate, patawarin mo ako. Mahal ko lang siya. Hindi ko napigilan. Mahal, alam mo bang habang niyayakap mo siya, ako naman ang pinapangakuan niya ng kasal? Ako ang niloko niya sa loob ng 5 taon, Cindy. At ikaw pa talagang nagtaksil sa akin. Kapatid kita. Cindy, hindi ko akalaing magagawa mo to sa ate mo. Ikaw ang bunso. Akala namin marespeto ka sa pamilya mo. Paano mo nagawa to, anak? Ate mong niloko mo. Hindi na ako mananahimik. Hindi na ako magpapakatanga. Alam ko ng lahat. At tapos na. Wala ng Ralph. At wala na rin Cindy sa puso ko. Pareho kayong wala na sa buhay ko. Tuluyan na akong tumakbo. Paakyat sa aking kwarto. Puno ng pagdadalamhati at pagkabigo. Makalipas ang ilang araw, habang nakaupo ko sa teres ng bahay, narinig kong usapin ni Inay at Itay sa sala. Si Ralph nasa ospital daw. Masama ang lagay. Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas pero nakaligtas siya. Hindi ko na alam kung anong tama, Mercy. Pero sana, wag na siyang bumalik dito. Sapat na ginawa niya sa anak natin. Napapikit ako. Hinigpitan na magkakahawak sa tasa ng kape. Ang dami kong gustong isigaw, pero wala na rin akong lakas. Hindi ko na kayang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko. Kinagabihan, kinausap ko si Inay at Itay. Nakaupo kami sa mesa habang tahimik ng lahat. Inay, Tay, aalis na po muna ako. Lalayo muna ako. Hindi ko na kayang manatili rito na araw-araw nagpapaalala lang lahat ng nangyari. Anak, sigurado ka ba? Bakit naman? Hindi mo ba kami kailangan? Kailangan ko kayo, Nay. Pero higit sa lahat, kailangan ko ring hanapin ulit ang sarili ko. Hindi ko na kayang gisingin ang sarili ko araw-araw dito. Na nakikita ko si Cindy. Na naaalala ko si Ralph. Para akong binabaon sa sakit. Kung mananatili ako, baka tuluyan akong masira. Saan ka pupunta, anak? May trabaho po akong nakita sa Manila. Sa landing company din. Susubukan kong magsimula ulit. Doon, walang makakalam ng nakaraan ko. Walang Ralph, walang Cindy. Doon, baka sakaling maging buo ulit ako. Tumulo ang luha ni Inay at niyakap ako ng mahigpit. Anak, kahit saan ka magpunta, huwag mong kalilimutan na may tahanan kang babalikan. Kahit anong sakit ang nangyari, pamilya mo pa rin kami. Salamat, Nay. Tay, mahal na mahal ko kayo. Pero kailangan ko tong gawin. Sa gilid ng mesa, nakaupo si Cindy na tahimik lang. Hindi makatingin sa akin. At sa huling pagkakataon, nilingon ko siya. Cindy, sana isang araw maintindihan mo kung gaano mo ako sinaktan. Hindi lang bilang ate mo, kundi bilang tao. At sana matuto ka rin pahalagahan ng tiwala ng taong nagmamahal sa iyo. Pero sa ngayon, wala ka na sa buhay ko. Tumayo ako, bitbit ang malit na bag na inihanda ko. Sa bawat hakbang papalabas ng bahay, pakiramdam ko'y tinatanggal kong isang bahagi ng sarili kong sugatan at pinipilit magtanim ng bagong simula. 2 linggong lumipas mula nang iwan ko ang lahat sa probinsya. Sa wakas, nagsimula na ako sa trabaho dito sa Manila. Ibang mundong to. Masikip ang mga kalsada, punong-puno ng jeep, bus, tricycle at mga taong nagmamadali. Ang ingay ng syudad ay parang musika na rin sa pandinig ko. Musika ng bagong simula. Unang araw ko sa landing company, nakilala kong aking bagong manager, si Sir Adrian, isang seryosong lalaki pero magaan kausap. So, ikaw pala si Abigail. Psychology graduate ka? Magandang background yan para sa trabaho natin. Madalas kasi may kliyente tayong hindi lang perang problema, pati emosyon.
Malaking tulong kung may pasensya ka. Opo, sir. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para makapag-adjust agad. Bagong mundo po to para sa akin. Pero excited po ako matuto. Mabilis din ako nakabuo ng koneksyon sa mga kaopisina. Sina Lan at Marco, na parehong mahilig magkwento at magbiruan. Uy, Abigail! Samahan mo kami mamaya mag-lunch ha? May masarap na tapsihan sa kanto. Mura pa. Tama. Dito sa Manila, hindi ka mabubuhay kung hindi ka marunong maghanap ng sulit na kainan. Sige, sasama ako. Baka kailangan ko rin matutunan yung mga survival tips ninyo eh. Sa mga gabing uuwi ako, madalas nakaupo lang ako sa maliit kong inuupahang kwarto. Simpleng kama, maliit na lamesa, at bintanang kitang mga ilaw ng EDSA. Hindi man marangya pero sapat na to para sa akin. Lumipas ang mga araw at nasanay na rin ang katawan ko at isipan sa ritmo ng Maynila. Sa kabila ng ingat gulo, dito ko natutunan ang katahimikan sa loob ko. Isang gabi, natagalan ako sa pag-uwi dahil nag-overtime ako sa opisina. Madilim ng paligid at kukonti na lang dumaraan sa kasadang nilalakaran ko. Nasa isip ko ba ang dami ng trabaho ang natapos ko nang bigla na lang may humarang sa akin. Miss, huwag kang kikilos. Ibigay mo lahat ng gamit mo. Wala akong pera. Ito lang po. Huli po akong saktan. Isa-isa niyang kinuha ang bag, wallet at cellphone ko. Nanginginig ang tuhod ko. Pakiramdam ko'y babagsak ako sa anumang sandali. Nang bigla nilang, Hoy! Tigilan mo siya! Mula sa kabilang kanto, may lalaking lumapit. Matangkad, matipuno, suot ang simpleng jacket at may matapang na tindig. Huwag kang makialam. Wala kang pakialam dito. Pero lumapit ang lalaki at walang pagdadalong isip na hinarang ang hold-upper. Nagpalitan sila ng suntok. Hanggang sa mapatas ang hold-upper at tuluyang tumakbo. Iniwan ang mga kinuha kong gamit. Miss, ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Hindi. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Akala ko baka kung anong nangyari sa akin. Salamat. Salamat talaga. Wala yun. Mabuti nila't nadaan ako. By the way, ako si Roman. Abigail. Ako si Abigail. Hindi ko alam paano ako makakabawi sa'yo. Hindi mo kailangang bumawi. Ang mahalaga ligtas ka. Pero dapat mag-ingat ka lalo. Gabi na at delikado sa mga gantong lugar. Sa unang pagkakataon mula ng lisanin ko ang probinsya, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Simula nga nung gabing niligtas niya ako, naging madalas ang pagkikita naming dalaw ni Roman. Hindi ko naman sinasadya, pero tila laging andyan siya malapit sa inuupahan kong apartment. Madalas ko siyang nakakasalubong sa kanto habang hinihintay ang mga kapatid niyang nag-aaral sa high school. Oh, Roman, ikaw na naman. Lagi yata tayong nagkikita rito ah. Siguro sadyang magkadikit ang mga rota natin. Malapit lang kasi dito yung school ng mga kapatid ko. Sinusundo ko sila para siguradong ligtas pa uwi. Aba, protective kuya pala. Mabuti naman. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Siguro, dala na rin ang nakaraan ko. Sanay akong magbantay, mag-alaga. Mas gusto ko na akong nauunang makasalo ng problema kaysa sa mahal ko sa buhay. Napaisip ako sa sinabi niya. May lalim ang bawat salitang binibitaw ni Roman. At iba ang dating sa akin. Hindi tulad ng mga matatamis sa salita ni Ralph noon. Roman, curious lang. Ano bang trabaho mo ngayon? Kasi sabi mo dati, sanay ka na sa hirap, sa laban. Para kang disiplinado ng buhay. Dati kong seaman. Ilang taon din ako nasa barko. Pero tumigil na ako. Hindi ko kinaya na laging malayo sa pamilya. Kaya ngayon, naisimula akong magnegosyo. Maliit lang naman. May tindahan ako na parts sa tools. At unti-unti, lumalago na rin. Wow! Nakakabilib ka naman. Ang daming seaman na kilala ko. Ayaw tumigil kahit hirap na. Pero ikaw, pinili mong bumalik para sa pamilya. Para sa akin kasi, ang pera kikitain yan. Pero yung oras sa pamilya, sa mga mahal mo, hindi mo na babawi.
Ayoko na yung pakiramdam na naiwan ko silang nangangailangan ng sandalan. Ang swerte ng pamilya mo, Roman. Kasi nandyan ka para sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Pero tila may bigat ang tingin niya habang sinasabi yon. Parang gusto niyang iparating na higit pa sa negosyo at pamilyang dahilan ng pananatili niya rito. At sa mga sumunod na araw, hindi ko na napigilan. Unti-unti kong inaabangan ang presensya ni Roman. Isang Sabado, niyaya niya akong mamasyal. Sabi niya, ilang buwan na ako sa Maynila pero hindi ko man nakikita ang paligid bukod sa trabaho at sa inuupahan kong apartment. Kaya pumayag ako. Nagpunta kami sa isang malaking mall. Habang naglalakad kami, abala akong tumitingin sa mga tindahan at mga damit. Si Roman naman laging nakabantay na para bang ayaw kong mawala sa paningin niya. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may biglang lumapit na babae. Roman? Ikaw ba yan? Oh, Jessica, kamusta ka? Ay, nasan si Ralph? Kasama mo ba siya? Dati lagi kayong magkasama, di ba? Sabi nila, sabay kayong bumaba ng barko. Pero hindi ko na siya nakita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang pangalang yon. Parang kumirot bigla ang dibdib ko at halos hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala na sa gitna ng pamumuhay ko dito sa Maynila, babanggitin pa rin ang pangalang matagal ko nang pilit kinakalimutan. Matagal ko nang hindi nakita si Ralph simula nang bumaba kami ng barko. Hindi ko rin alam kung nasan siya ngayon eh. Sorry, Jessica. Ganun ba? Akala ko kasama pa rin siya eh. Sige, next time na lang. Nang umalis ang babae, bigla akong lumapit kay Roman. Roman, si Ralph Angeles bang tinutukoy ng babaeng yun? Anong ibig sabihin nun? Kasama mo siya dati sa barko? Oo, Abigail. Magkatrabaho kami dati sa barko. Naging kakilala ko siya. Nakakasama sa biyahe. Pero hindi ko akalaing siya pala ang Ralph na sinasabi mo noon. Hindi ko alam na ex-boyfriend mo pala siya. Ex-boyfriend ko? Hindi lang basta ex, Roman. Siya ang taong pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Siya ang lalaking muntik nang sirain ako at ang kapatid ko. Hindi ko alam, Abigail. Kung alam ko lang na siya pala yun eh. Hindi ko rin inakalang konektado pa rin ang mundo naming dalawa. Akala ko nakatakas ako sa alaala niya. Pero heto na naman, binabalik ng tadhana. Makinig ka. Wala ka nang dapat alalahanin tungkol kay Ralph. Kung kasama ko man siya dati, ibang usapan na yun. Ngayon nandito ako at hindi ko hahayaang may muling manakit sa'yo. Sa mga salitang yun ni Roman, para bang bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Pero sa likod ng isip ko, hindi ko maiwasang kabahan. Kung si Ralph ay muling magpapakita, handa na ba talaga akong harapin siya? Lumipas ang mahigit 1 taon mula nang makilala ko si Roman. Ang lahat ay tila unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ko. Naging magkasintahan kami at sa wakas, muli kong naramdaman ang pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Hindi lamang siyang mabuting nobyo, mabuting kuya, mabuting anak, at mabuting tao. Kahit ang sabihin niyang nais niyang makilala ang pamilya ko, hindi na ako nagdalawang isip. Umuwi kami ng probinsya gamit ang kotse ni Roman. Habang nasa biyahe, ramdam ko ang kaba. Matagal na rin akong hindi umuwi. Abigail, kinakabahan ka ba? Medyo. Kasi alam mo naman ang mga magulang ko. Stricto sila lalo na si inay. Pero alam ko namang magugustuhan ka nila. Hindi ako perpekto, Abigail. Pero sigurado ako sa isang bagay. Seryoso ako sa'yo. Kung ano mang sabihin nila, tatanggapin ko. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng aking pamilya. Halata ang pagtataka nila nang makita kung sino ang kasama ko. Abigail, sino tong binatang to? Nay, tay, siya po si Roman. Nobyo ko po. Magandang hapon po. Ako po si Roman. Kinalulugod ko po kayo makilala. Magandang hapon din. Kumain na ba kayo? Alika, pasok kayo. Habang kumakain, nagkaroon ng pagkakataong makausap si Roman ng aking mga magulang. Halata ang pagiging marespeto niya sa bawat sagot. Roman, ano bang hanap buhay mo ngayon?
Dati po akong seaman. Pero tumigil na po ako para makasamang pamilya ko. Ngayon po, may maliit po akong negosyo. Hindi man kalakihan pero malinis at maayos po ang kita. Unti-unti ko pong pinapalago. Seaman ulit? Ang ibig kong sabihin maganda yan. Hindi madaling bitaw ng trabaho sa barko. Pero mas pipiliin mong pamilya. Yan ang mas mahalaga. Gusto ko lang pong sabihin na mahal ko po si Abigail at hindi ko po siya lolokohin at sisikapin ko pong alagaan siya. Hinihiling ko pong tiwala ninyo. Kung mahal mo ang anak ko, Roman, at pinapakita mo naman na totoong intensyon mo, wala kaming tutol. Basta tandaan mo, ang pamilya namin marunong magmahal pero marunong ding magtanggol. Opo, naiintindihan ko. Sa sandaling yon, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, natanggap na rin ng pamilya ko ang lalaking mahal ko. 1 taon pa nga ang lumipas at sa wakas dumating ang pinakahihintay naming araw. Ang kasal namin ni Roman. Ang grande ang selebrasyon sa aming probinsya. Puno ng mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahing simbahan at ang reception. Sa gitna ng pagdiriwang, pumasok ako sa isang silid upang magbihis. Doon ko naisip na saglit na magpahinga. Lumayo sa ingay muna sandali. Ngunit hindi ko inaasahan na may kasunod pala ako. Si Cindy. Nakita ko siyang nakatayo sa pinto na tila ba nag-aalangan. Cindy, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Ate, hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang magpanggap na masaya lang ako para sa'yo nang hindi ko sinasabing totoo sa puso ko. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Hawak-hawak ang lalayan ng aking bestida. Ate, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Sa pagtataksil ko, sa pagwasak ng tiwala mo, sa paglapastangan sa pagmamahal na binigay mo kay Ralph noon. Patawarin mo ako, ate. Hanggang ngayon bitbit ko ang bigat na yun. Hindi ko matahimik. Cindy, alam mo bang halos ikasira ng pagkatao kong ginawa mong yun? Ikaw ang kapatid ko eh. Ikaw ang dapat nagtatanggol sa akin. Pero ikaw pa palang sumaksak sa likod ko. Alam ko, ate. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero bawat gabi iniisip ko kung paano ko naging ganun kadesperada, kaganid at kaduwag. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo ako mapapatawad, tatanggapin ko. Pero sana kahit ngayong ikakasal ka, marinig mo lang na nagsisisi ako. Cindy, matagal ko ang itinanim ang galit. Akala ko hindi ko na magagawang patawarin ka. Pero ngayong araw na to, sa pinakamasayang araw ng buhay ko, ayoko nang may bigat na dinadala pa. Hindi kita kayang itakwil. Kapatid pa rin kita. Totoo ba, ate? Pinapatawad mo na ako? Oo, Cindy. Pinapatawad na kita. Hindi ibig sabihin na nakakalimutan ko ng nangyari. Pero pipiliin kong kalimutan ng sakit. Pipiliin kong yakapin ka ulit bilang kapatid ko. Pareho kaming napaiyak. Niyakap ko si Cindy ng mahigpit at doon ko naramdaman ang bigat na matagal kong pasan ay unti-unting gumaan. Salamat, ate. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to. Mula ngayon, ikaw na ulit ang ate kong mahal at nire-respeto. At ikaw, Cindy, ang kapatid kong pasaway. Pero hindi ko kayang palitan sa buhay ko. Maging masaya ka rin, ha? Tulad ng nararamdaman ko ngayon. At sa gabing yon, sa gitna ng saya ng kasal ko, nakatagpo rin ako ng kapatawaran. Hindi lamang para kay Cindy, kundi para sa sarili ko. Sa wakas, malaya na ako. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon kami ng 2 anak ni Roman. Lumago na rin ang husto ang negosyo niya at nagkaroon pa ng ibang branch. Masasabi kong naging payapa na aking buhay hanggang sa isang araw ay nakita ko si Ralph na bumili mismo sa aming tindahan. Nagkagulatan kami. Agad naman siyang inasikaso ng crew. Sa nakikita ko mukhang maayos naman siya, ngunit may nag-iba. Mukha siyang malungkot at naghihirap sa buhay. Hindi rin maayos ang kasuotan. Walang salita kundi tinginan lang
Hanggang sa umalis na siya. At mula sa isang kakilala, nalaman kong namasukan bilang trabahador si Ralph sa isang construction. Walang asawa at mag-isa sa buhay. Naisip ko na mas makakabuting hindi ko na alamin pa ang kaning buhay para na rin sa katahimikan ng lahat. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!